the Honorable Erwin Tulfo, thereafter the Honorable Rafi Tulfo, thereafter the Honorable Senator Judge Aquino. The Honorable Tulfo is recognized for his interjections and interventions. You have 2 minutes, sir. Thank you, Mr. Presiding Officer. Miss Witness, Miss Constantino, diyan ba talagang account ng mga OVP sa bangko ninyo, sa show? Or si VP lang ang nag-open ng account diyan sa bangko ninyo? Yung Office of the Vice President po. OVP. Opo. So, hindi lahat diyan may account ang OVP? Wala na po akong alam. Okay. Kaya nga po, tanong ko natin, si dating VP Robredo po ba nagbukas din ng account dyan? Actually po, na-transfer lang po sa amin ang MDS account po ng Office of the Vice President noong pong September 2022 nung lumipat po sila ng kanilang office address sa Pioneer, Mandaluyong. Okay. Normal po ba na ganito kalaki ang wini-withdraw ng isang government agency? Is this normal? Nakakita ka na ba nito ng other government agencies na ganito kalaki ang withdrawal? Wala po. Unusual po ito. Unusual yung withdrawal. So therefore, kung unusual, Madam Witness, hindi po kayo nagtanong man lang, para saan po ba kayo ito? Kasi alam ko sa bangko po nagtatanong, ako po nagbabangko ko sa pribado, natatanong po yung staff ko, para saan ba gagamitin ni Sir ito, ni Sen? Hindi na ba ninyo tinatanong? Kasi po may advice naman po siya. So, kumbaga dumaan naman po ito sa proseso nila. Kaya, I don't think po na Pero magtanong pa kami. what is the SOP? Ano pong standard operating procedure pag may mga malalaking withdrawal? Or exempted pag mga government agency, lalo po't mga matataas na ahensya ng pamahalaan? Wala na pong exemption. Kaya lang po itong sa particular na transaction po ng OVP, bali meron naman po kasi silang fino-forward na advice po sa branch. Okay. Alam niyo po ba na ito ay for intelligence fund, yung wini-withdraw? Hindi po. Hindi niyo po alam na Intel fund ito. Opo. Pero nagduda po kayo sa ganitong kalaking halaga. Is that correct? Sa personal opinion namin sa bangko, parang syempre po, saan kaya gagamitin po yung cash na to? So, pero hindi naman po namin tinanong na. Kasi may advice naman po siya. Okay, panghuli na lamang po, Madam Witness. May other agencies pa ba na may account sa inyo? Marami naman pong mga government agencies po sa Sa branch Land Bank ninyo? Okay. Pero walang mga ganito kalalaking withdrawal? So far po kasi na-convert na po lahat kasi sila sa mga online system like yung sa ATM payroll. So hindi na po ganyang kalalaki mga withdrawals po nila. Thank you, Madam Witness. Thank you, Presiding Officer. Thank you, Senator Judge Erwin Tulfo. Senator Judge Rafi Tulfo is recognized. You may proceed, sir, when you're ready for interjections and interventions. You have 2 minutes, sir. Madam Witness, magandang umaga po. Magandang umaga rin po. Hindi masyado klaro sa amin yung sinabi mong mga bag ang pinaglagyan nitong 125 million. Anong klaseng bag muli? Sa pagkakaalala ko po, ito po isang mahabang bag na Mahaba. parang dinescribe ko nga po as Duffel like bag? Gym bag? gym bag po. Iba po kasi Gym yung bag. duffel bag sa bangko. So gym bag gaano kalaking? Isang Mahaba lipa? po. Okay. Ayon sa BSP, ang 1 million approximately 1 kilo. So that's 125 million. So si Gina lamang ang nagbitbit ng 125 kilos palabas ng bangko? Ang alam ko pong assistance po na naalala ko po ay nag-provide po kami ng trolley. Ng trolley. At Opo. mag-isa lang si Gina. May kasama po sila eh. Hindi ko lang po ma-recall. So ilang duffel bag po ulit? Mga 3 to 4 bags po. I mean, so 3 to 4 Bags. yung sa 125 Gym bags. million. Gym bags. Dapat sigurado, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kasi kung 125 million at 3 gym bag, yung gym bag, ano nang kalaki yun? Mahaba Mukhang hindi po. mahaba. Opo. Kakasya ba dyan 125 kilos? Baka nagkakamali kayo. Mga
3 to 4 bags nga po. Dapat precise po kayo. Dapat ginajat daw nyo yan bago paglabas. 3 bags ang lumabas, ang pinaglagyan. Hindi na po namin yan, ano po. Okay, sige. Pero dapat, you should be approximate, precise. Kasi we're talking of impeachment of the Vice President dito. Hindi dapat yung parang kalkulasyon lamang. As much as possible. Opo, mga gano'n, 4 bags. Okay. 4 bags. Now, wala bang, kasi alam ko, pag ganun kalaki amount, kuminsan yung bangko nag-offer doon sa depositor na i-deliver yung pera sa lugar na gusto nilang pupuntahan ng perang yon through the what we call armored car or armored vehicle. Hindi kayo nag-provide na ganoon? Hindi po. Wala po kasi kaming memorandum of agreement regarding po sa services, cash services po, or cash delivery. So, hindi nag-request yung OVP ng cash delivery through armored vehicle papunta doon sa back Wala to their po, office? Okay. Curious lang ako, sino itong, meron pa isang pangalan na kapirma sa baba ng cheque, itong Rosaline L. Sanchez, sa pagkakalam mo. Kasi di ba sa baba, nakalagay Rosaline Sanchez and then Lemuel Ortonio, signatory doon sa pag-release ng cheque. Who are they? Authorized signatory po. Isa po siya sa authorized signatories po ng Office of the Vice President. Si Rosaline Sanchez, sino po ito? Sa pagkakalam niyo po? Ang alam ko po, siya po yung sa finance. Sa finance. Okay, nabagit niyo rin po prior doon sa withdrawal, you're given 1 or 2 days para makapag-prepare ng cash. Sino po ulit tumatawag sa inyo? Si Miss Queenie Masangkay po. Paano niyo po nalaman na si Miss Queenie Masangkay yung tumatawag sa inyo? Na-meet ko na rin po siya sa branch nung pong nag-open po sila ng MDS account po. Okay. Last na naman, usually pag ganun kalaking amount ang withdraw, sinisiguro nyo na yung pupunta doon sa bangko, yun yung authorized na mag-withdraw talaga ng amount ng perang yan. Kadalasan tinatawagan pa yung principal. Wala kayong ganung klaseng protocol in place? Wala na po kasi may advice na po siya. Wala na. May advice na sige po siya. May pera na. Okay, thank you. Bago po yung bell, Senator Judge Rafi. Next to be recognized for his interjections would be Senator Bam Aquino. You have 2 minutes, sir. Maraming You may salamat, proceed when you're ready. Presiding Officer. Ms. Violeta, magandang umaga. Magandang umaga din po. Kaklaruin ko lang po, yung cheque ay mula po kanino? Mula po Itong- sa Office of the Vice President. Hindi po, dyan po napunta yung pondo, no? But kanino po, anong account galing po yung perang yan? Sa Office of the Vice President nga po. Because it was already downloaded to the Office of the Vice President from the Treasury. Mga kapuso, magpapatuloy ang ating live streaming. Samantala, susunod na po agad sa GTV ang Balitang Hali. Do you report this to any agency? Kung nagtatakan niyo po na parang ang laki naman ito, do you do any reporting or wala na pong reporting yan? I'm sorry, Your Honor. May we invoke po yung AMLA rule na hindi po kami pwede mag-disclose any information po regarding sa reporting. Sa reporting? Okay. AMLA rule po siya. Let me rephrase the question. Ang government transactions po ba ay sakop ng AMLA rules? Ay kasama ito sa mga covered or suspicious transactions? Tama po ba? Yun nga po. So, I invoke po na mag-prohibit po ako magsabi po nito. Okay, let me rephrase. I'm sorry, for me, these are simple questions, no? Regulations lang po ito. So ulitin ko, sakop ang government transactions sa AMLA regulations, correct? Yes. Lahat po. Yes. At ano po ba yung rules natin pagdating sa pagre-report sa AMLA? Above a certain amount? Tama po ba? Opo. Opo. Magkano po yung limit? Kapag above, what amount po yan? More than 500,000 po. O any amount above 500,000, whether private po o gobyerno, nire-report niyo po sa AMLA. Supposedly po. Okay. Yan yung covered o yan yung suspicious? Yung over 500,000. Magkaiba po yun, Covered di ba? Okay. Yung suspicious po, ano po yung regulasyon kapag nagsasabit po kayo ng suspicious transaction? Ano po yung batayan? Bakit ang isang transaction ay suspicious? Kung sa tingin po namin ay doubtful po yung transaction.
For this particular po, hindi naman po kami nag-doubt kasi alam namin po na legit po yung transaction. Okay, klaklaruin ko kanina po, sabi nyo personally, meron kayong pagdududa, pero officially, hindi po kayo nag-report na suspicious transaction po ito. Wala po akong sinabing may pagdududa. Kanina, sabi nyo, nung nagtanong si Senator Tulfo, sabi nyo personal Unusual lang. po ang nasabi ko po. Okay. So kahit at sa tingin po nyo, unusual ito, hindi nyo po ito ni-report bilang suspicious transaction. Hindi po pwede magsabi po na na nag-report po kami dahil nga po i-invoke po yung AMLA law. Okay. So covered, definitely, kasi it's above 500,000. Pero yung suspicious transaction, ayaw nyo pong sabihin dahil covered po ito ng AMLA law. Kasi para sa amin naman po ay talagang hindi naman po siya suspicious. Okay. Sige po. Sige po, yun na po muna. Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Thank you, Senator Bam Aquino. You may avail of the second round, if at all, Senator Aquino. Senator Judge Alan Cayetano is recognized. Thereafter, Senator Judge Joel Villanueva. You have 2 minutes. Magandang, I'm sorry, after Senator Alan, Senator Risa. Thereafter, Senator Judge Joel Villanueva. You have 2 minutes, sir. Magandang umaga, Madam Witness. Welcome to the Senate. Maganda. Most of my questions na tanong naman ni Senator Erwin. I just like to ask, but you're familiar with the concept of confidential or discretionary funds? Or hindi? In government parlance? Wala po kang Okay. alam. No, kasi kung hindi ka familiar, whether that agency has 50 million discretionary funds or let's say if you were the manager sa OP and they had, I don't know how much now, 10 billion, you won't find it unusual kung 500 million, 250, 1 billion. Kasi nga usual means parate, unusual means bakit ganito kalaki, no? Because when I was in the DFA, there was a big storm and I've never dealt with Land Bank directly except for my personal account as sa sweldo ko as DFA Secretary. But the President asked us, what can each agency do? So my staff then, si Yusek Ariola said, Sir, maraming ma-stuck sa mga ports, airport at seaport. May isa tayong fund. Kung OFW sila, pwede tayong magbigay. So I think we had to withdraw 50 or 100 million. At sinabi ng branch manager, wala. And then it was a Friday. So I had to call the president of Land Bank and say, Sir, basta stranded, hindi. And then they sent over 50 or 100 million. So my point is, just because it's unusual, it doesn't mean it's illegal or whatever. Tama po ba? Wala naman pong illegal doon sa encashment po. Because nga, may difference when it's a private account. So it's a private account and they don't usually, let's say, someone has a private account, commercial or private, meaning business or personal niya, they always withdraw 50,000, 100,000. This is theoretical, so hindi to covered ng bank secrecy law. Suddenly, we withdraw ng 3 million, minsan nagtatanong, di ba? Dahil know your customer, di ba? Ganon din sa deposit. I'll just finish this line. Ganon din sa deposit, di ba? So, kung sweldo ko 30,000, every time nagde-deposit ako 30,000. Biglang magde-deposit ako 2 million, tatanungin ako, Sir, saan galing to? Right? Correct. Pero pag government, as long as you're dealing with the people you identified with, so whether that's DPWH, whether that's DOTR, basta't everything's in order, magtataka ka lang pag sobrang laki ng amount, but then you'll release it. No? Kindly Thank you. wind up, Yeah, Senator that's Judge all. Alan. Thank you. I was just clarifying that point. Thank you, Senator Judge Alan. Senator Judge Risa Ontiveros is recognized. You may proceed, ma'am. When you're ready, you have 2 minutes. Salamat po, Mr. Presiding Officer. Madam Witness, yung 32 years nyo po na sinabi sa banking industry, yun po ba lahat ay sa Land Bank lamang? Opo. Okay. And then, sabi nyo po, unusual. Unusual yung withdrawals na ito. Sa 32 years nyo po sa banking industry, sa Land Bank, nakakita na po ba kayo ng ganyang kalaking amount na withdrawal ever before? First time po. First time. Okay.
Sabi nyo nga kanina, unusual yung amount. First time may ganyang amount na 125 million pesos. Bakit yung sinabing unusual? Ano yung floor nyo para sabihing unusual yung isang amount? Usually po kasi kaya naging unusual para sa akin kasi cash po siyang kinukuha. Mm-hmm. Sa other, ano naman po is, kumbaga nag-issue po sila ng mga cheque sa, yung disbursement po nila. By checks po, hindi po cash. Okay. So hindi lang yung laki nung halaga na 125 million ang unusual din na yung ganyang unusual amount ay sa cash kinuha at hindi sa mga cheque. Opo. Okay. And yung 125 million, yun ba yung minimum na pag kinuha in cash, sasabihin nyo unusual? Or meron bang lowest amount na kapag kinuha in cash, sasabihin nyo na rin unusual? Pwede naman po namin sabihin na unusual. Let's say kung over, let's say 500,000 na po siya. Over 500,000? Kasi yun, Kung over 500,000 kinuha in cash, sasabihin nyo unusual. for that particular, let's say po yung kliyente, yung mga ganun po. Opo. For the particular client. Ito, hindi lang 500,000, 125 million. So, 250 times mas unusual sa minimum amount na sasabihin yung unusual kung kinuha in cash. Depende po rin sa yung kliyente po. Depende sa kliyente. But kung sino mang kliyente aside, nasabi niyong unusual dahil 125 million na para po sa akin is 250 times yung 500,000 at hindi po in check, kundi in cash po kinuha. Pwede nga po, depende po sa depositor po niya. Kung regular lang sa kanya yung mga ganang withdrawals or what, it's usual. Okay. Pero kung parang for the first time ma-encounter namin that much, unusual po sa And amin. this was your first time. Opo. And in your 32 years, higit 3 dekada, kung masasabi nating pambihirang amount ito in cash, Opo. masasabi nating once in a lifetime yung ganitong amount in cash. Pwede po. Pwede. Alright. Salamat, Mr. Presiding Officer. Thank you. Tutuloy ko po sa second round. Thank you, Senator Judge Risa. Senator Judge Villanueva, thereafter, our distinguished Senate President. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes. Thank you, Sir Presiding Officer, Senate President. Madam Witness, binanggit niyo po yung unusual, no? And gusto kong susugan yung katanungan. Yung usual, below 500,000 pag individual. Pero kung ito'y government agency, paano niyo masasabi na ito'y unusual? Any depositor naman po, kung hindi naman po ganong frequent silang nag-withdraw ng ganong kalaking cash. Kaya po, naano ko siyang unusual. Kung ganito po, na 4 na beses na nag-withdraw na 125 million, would you say usual na siya? Unusual nga po. No, Kasi, kung 4 na sunod-sunod na yung binanggit po ninyo, 125 million, sunod-sunod, nagiging usual na po ba siya o unusual pa rin? pwede naman po. Na What is usual. it? Kung sunod-sunod naman po, magiging ano na po siya. Talagang usual transaction na po yun. So, kung ganun nga po, na 4 na sunod-sunod, usual transaction na siya. Opo. Madam Witness, as I understand, no, yung process, the BM would provide the funding, notice of cash allocation, and then the agency authorizes the disbursement. At kayo, for example, sa inyong bangko, sa Land Bank, bine-verify nyo lang at you pay the corresponding instruments. Is that correct? Opo. Bine-verify po yung pag-issue ng cheque po, yung mga signatories, payees, like that po. So bago po inilabas ang salapi o yung pera, ano-ano pong dokumento yung aktual na natatanggap po ninyo at inyong masusing sinusuri? Kasi sabi nyo nga ho, I'm sure from the first withdrawal, as you made mention, it's unusual. So ano yung mga talagang sinusuri po ninyo na dokumento bago nyo i-release ito? Supported naman po ito ng advice. So once po nakapasok na po sa system at funded naman po siya, okay na po sa amin yun. So yun lang po yung inyong chinecheck. Opo. And that's it, you release it right away. Yes, sir. And binanggit niyo ho kanina,
hindi ito suspicious Para sa ano ko po, hindi po siya suspicious. at lahat po ay legitimate. Yes, sir. One last question that I'd like to ask. With this amount of money that will be withdrawn by the payee, ano ho yung mga advance arrangements? Kasi hindi, sabi nyo nga, hindi usual, yung biglaan, 125 million. Ano yung mga advance arrangements na inihingi po ninyo o tinatawag po sa inyo bago mailabas po itong salapi na ito? How far in advance was Land Bank informed that these amounts of physical cash would be required for each transaction? Mga a day or two po, ni-inform po kami from the cash division po ng OVP na meron po silang ganong cash requirement. So sa amin naman po, pinoprocess naman po namin yung requirements nila bago po namin sila advise na available na po yung cash. So in sa 24 bank. hours, kaya na po. Pwede naman po. Salamat po. Maraming salamat. Thank you rin po. Thank you, Senator Judge Villanueva. The distinguished Senate President is recognized. You have 2 minutes for your interjection, sir. Thank you. Thank you, Mr. Presiding Officer. Good morning, Ms. Constantino. Sundan ko lang po yung natanong kanina ni Senator Risa. So in your 32 years in Land Bank, hindi pa ho kayo nakakita ng withdrawal na ganito kalaking amount? 125 million. Tama Opo. po ba? Yes po. Ano yung pinakamalaking nakita nyo ng withdrawal in cash? Hindi ko na po ma-recall. More or less Magkano. lang. Mabigyan nyo kami. In cash? In cash. Siguro Yung po pinakamalaking nakita nyo na o na-experience nyo na in your mga 32? 500,000 po. 500,000. And next, ito na, 125 million. Yes, sir. Ang Shaw Boulevard, maraming negosyo dyan. No? So I assume maraming mga private companies dyan. May nakita na ba kayong cash withdrawal from a private company na ganito kalaki in the hundreds of millions? Mostly po mga cheque po yung ini-issue nila. Cheque? Meron Opo. bang mga cash withdrawal din? Yung mga private companies? Wala po. Wala, puro Checks. cheque lang ang ini-issue nila. Opo. And then, nabanggit nyo kanina na 4 na beses pumunta sila Miss Acosta at si Mr. Ortonio sa inyo. Opo. Tama po ba? 4 na beses? Yes, sir. Nung nagwi-withdraw sila, meron ba kayong any casual talk kung saan gagamitin itong mga perang ito? Kasi sabi nyo nga kanina, unusual, ngayon lang kayo nakakita. Hindi ba nagkaroon kayo ng konting parang casual talk sa pangatlo o pang-4 na pagkita ninyo kung saan gagamitin tong perang to? Hindi ko na po ma-recall, Your Honor. I'm sure nag-uusap kayo, di ba? Yeah, brief talk. Brief talk, mayroon bang nasabi kung saan gagamitin itong perang ito? Hindi ko na nga po maalala. Sorry Ay, po. Hindi nyo na maalala. Okay. And then, kanina nasa tanong rin ni Senator Bam, typically, rini-report to sa AMLAC no? Yung mga ganitong kalaking amount. Na-report nyo na ba? Na-report nyo ito? Hindi yung detalye. Ang tanong lang naman kung na-report yung ganitong kalaking cash withdrawal sa AMLAC. Ang alam ko po, ang Land Bank naman po ay compliant po sila sa when it comes to reporting po. So, nare-report siya. Compliant po kami doon. All right. Thank you, Mr. Presiding Officer. Senator Judge Pangilinan is recognized. You may proceed, sir. You have 2 minutes when you're ready. Thank you. Magandang umaga. Magandang umaga po. Unang-una, si Gina Acosta, kilala ninyong bilang Special Disbursing Officer, tama? As payee po ng cheque. Hindi bilang Special Disbursing Officer. Hindi po. Kung siya ang payee, hindi, at sinabi nyo, iba ang tumatawag sa inyo na 2 days in advance. Iba po. Di ba? Sino yung sinabi nyo yung tumatawag? Si Miss Queenie Masangkay po. Miss Masangkay. Opo. Bakit iba? Would you know, if you know, bakit iba yung payee, iba yung tumatawag? Wala po kang idea kasi it's under the agency po kung sino pong gusto nilang gawing payee po. Pero bakit si Masangkay ay kilala mo?
Nagpakilala siya? Did you meet each other? Na-meet ko po siya kasi po bago po sila mag-open ng account po sa amin, so nag-visit po sila sa branch. Okay, so you knew her personally and therefore siya ang tumatawag. Pero ang payee ay si Miss Gina Gina. Acosta. In other accounts, would you know or would you have experience na ganun din? Iba yung payee, iba yung tumatawag? I suppose yes, no? Wala po akong idea. Okay, okay. Doon sa nabanggit niyong first time ang ganyang kalaking halaga, kaya sabi niyo unusual. Meron pa bang ibang ahensya? Tama bang sabihin, walang ibang ahensya ng pamahalaan ang naglalabas ng ganyang kalaking pera sa inyong accounts, sa inyong branch? Dahil kayo ay depositary ng government bank, hindi ba? Wala na po akong ma-recall kasi nga po, kagaya ng sabi ko kanina, lahat po ay na-convert na po sila sa mga online transactions. And most government agencies would use checks Checks or online transactions po. or online transactions. Okay. So, and sinabi nyo, ang average na cash transactions sa inyong withdrawals, apart from yung 125 million na cash, yung average is about 500,000. Tama? Yung average amount ng cash. Pwede po or lower than that. Kung cash po. Yes, Opo. yes. So, malaki yung agwat, no? Opo. And that's why you say it's unusual. Yes, sir. Okay. I have no other questions, Mr. President, Presiding Officer. Just to manifest that earlier, the witness said that she's bound by the confidentiality rule under the AMLA law. But we take exception to that, but I understand that we will be tackling this matter in another article. We will not concede that you cannot disclose this information, this being the impeachment court. But it being, dahil ito'y itatakal sa ibang articles of incorporation, we will not pursue it at this time. I mean, the articles of impeachment, rather. Is it Article 2? Then we will not insist and we will not push the issue at this time. For the record, Mr. Presiding Officer. Noted, but Chair would also like to place on the record that while indeed the court issued a subpoena vis-a-vis the AMLC, the provision of the law on the confidentiality with respect to bank officers are indeed provided for in the AMLC. That bank officers are those authorized to report both suspicious transactions and those exceeding 500,000 are not allowed to disclose whether or not they report. And thank you, Ms. Constantino, for being very cooperative and at the same time prudent with respect to your answers regarding the AMLC provision. Dahil kayo po yung madedemanda kung sakasakali, hindi naman po kami. If there are no other... Senator Judge Aimee, before we go on a second round. Senator Judge Aimee, thereafter Senator Judge Erwin Tulfo for his second round, Senator Judge Ontiveros for her second round, and Senator Judge Rafi for his second round. Senator Aimee, you may proceed when you're ready, and you have 2 minutes, ma'am. Thank you very much, Presiding Judge. And this is a very simple question by way of information to the prosecution. During the Blue Ribbon Committee, a certain Jean Abaya was called as a resource person. As I recall, she was then the operations head of Land Bank Shaw and assumed the position of department manager thereafter. I understand, of course, that the prosecution has the right to choose your witnesses. I am simply curious, bakit hindi pinatawag si Ms. Abaya na magtestigo ngayon, samantalang siya yung may personal knowledge ng encashment ng mga cheque na pinag-uusapan? Your Honor, The Honorable Chua may respond. thank you, Your Honor. Your Honor, at that time, when this check was in cash, si Ma'am po, ang ating pong testigo, siya po ang branch manager. Hindi po si yung nabanggit po ninyo. Yes, alam ko na siya yung branch manager, pero yung operations head at that time, si Jean Abaya. As a matter of fact, she was even able to say that the entire amount of the checks was withdrawn each encashment. So, ang lumalabas doon sa House hearing, kung naaalala kong maigi, si Ms. Abaya ang direktang nakipag-deal kay Ms. Acosta, di ba?
Your Honor, kung maririnig po natin yung kanyang salaysay, siya po kasi yung nakikipag-coordinate sa OBP. Siya In fact, nakikipag-coordinate or sino ang direktang nakikipag-usap kay Miss Abaya, kung ganon? Kay Miss Acosta, sorry. Hindi ba si Jean Abaya? Pwede po Yun ang akong sumagot. pagkaintindi ko dun sa House hearing eh. Pwede po akong sumagot. Yes, please. Si Jean Abaya po, siya po yung next in rank noong ako po ay branch Siya manager. yung? Next Sorry. in my rank. Oo, yeah. Apo. Pero siya ba yung direktang nakipag-deal kay Miss Acosta ng DepEd? Ako po ang direktang sa OVP po. Nakakapagtaka lang kung bakit nung House hearing, si Miss Abaya ang siyang nagsabi ng direktahan na yung entire amount ng cheque was withdrawn each encashment. Hindi po kayo. Ba't nagkaganon? Your Honor, bali po si Gina Baya po ang naging incumbent manager. Siya po yung pumalit sa akin as branch manager. So at that time, tinanong po nga siya. So since operations manager po siya, aware din po siya sa transaction. Pero natanong din po siya kung sino direktang kumakausap sa cash division Okay. staff. So kaya po ako napatawag. Kayo yung direktang nakipag-usap? Opo. Kahit siya ang nag-attest na talagang buong amount ang withdraw. Ganun ba Aware yun? naman po siya sa mga transactions din po sa branch. Okay, maliban doon, Ms. Constantino, nung House Blue Ribbon, narinig ko, nung tinanong ni Congressman Luistro, sino ang nag-withdraw ng pera at linagay sa mga bag, nung una, sabi niyo, you didn't recall. Matapos noon, medyo may leading question si Congresswoman noon eh. Kasi ang sabi, do you recall Miss Acosta? Do you recall Mr. Ortonio? Bigla ninyong naalala si Miss Acosta at si Mr. Ortonio. Tama ba yun? Ba't nagkaganon? Nung una, hindi ninyo maalala. Pagkatapos noon, naalala na ninyo. Pwede ko Ano po ba bang- talaga ang naaalala ninyo? Para klaro tayo. Pwede po ba nating balikan po kung yung transcript po talaga? Kasi baka po, mamaya, baka lang po, I'm sorry, may iba pong issue before. Tapos po natanong ako kung bakit ko po kilala yung dalawa. So baka po may iba Kasi pa nung pong una, story up behind. tinatanong kung nare-recall ninyo, sino naglagay ng pera sa mga bag? Sabi po ninyo na hindi ninyo maalala. Tama ba yun? Ang pagkakaalala Kindly ko po, wind up. ang pagkakaalala ko, Honorable Marcos. sorry po. Ang pagkakaalala Sumasagot ko po. ang sinagot ko po yon na si Yes, Miss yes. Gina ang naglagay at si Mr. Ortonio. Ang hindi ko po ma-recall kung sino po yung naglabas na ng cash, Uy, hindi ng ko bags. tinatanong yon. Hindi yon ang tinutukoy ko. Ang tinutukoy ko, yung paiba-ibang sagot. Kasi nung una sabi nyo, hindi ninyo maalala kung sino naglagay ng pera sa bag. Pagkatapos nung binanggit sa inyo, do you recall Miss Acosta, do you recall Mr. Ortonio? Naalala ninyo kung sino naglagay na yung dalawa. Bakit ganon? Yun lang po. Ang Kindly wind up, pagkakaalam, ma'am. ang pagkakaal- Considering that Miss Acosta is allegedly the payee, bakit hindi niyo yun naalala kaagad? Doon ako nagtataka. wala po akong matandaan na sinabi ko, na hindi ko ma-recall po yung naglagay ng pera sa bags. Ang alam ko po, nare-recall ko kung sino po ang naglabas ng bags. Okay, Outside the bag. balikan na lang po natin yung transcript Sige doon sa po. lower house Kung pwede at po. Baka maipaliwanag ninyo sa amin na maigi. Maraming salamat. Sige The po, lady may maraming avail for round 2 with the permission of Senators Erwin Tulfo, Ontiveros, and Rafi Tulfo. Chair would like to acknowledge Senator Lacson first since it is his first round to ask questions. Thereafter, we will be recognizing in this order Senators Erwin Tulfo, Senator Ontiveros, and Senator Rafi Tulfo for their second round. Senator Lacson may proceed. You have Thank 2 you, minutes, sir. Mr. Presiding Officer. Hindi po ako magtatanong. I will only make a manifestation. I'm only wondering why neither the prosecution nor the defense is presenting a competent witness in the handling of intelligence and confidential fund. Kasi po, in my previous life, sa intelligence, sa law enforcement, ang natatandaan ko, kasi limited yung purpose ng intelligence at saka confidential fund. Nagtataka lang ako, nakita ko yung regularity ng withdrawals ng cash, parang every quarter, except for December, December 20. So sana kung para ma-educate kami, at saka magkaroon kami ng informed decision later on,
sana meron tayong competent witness sa pag-handle ng intelligence fund or confidential fund. Para nang sa gano'n naman, ma-appreciate namin at matanong din namin sarili namin, regular ba yung every quarter kasi January, April, tapos July, di ba? Parang regular eh. Ang alam ko, pagka may pangangailangan dahil merong intelligence gathering operation, may confidential activities, saka palang mangangailangan ng pera. So yun lang, Mr. Presiding Officer. Your Honor. Defense may also respond or comment so with the prosecution. Thank you. We will recognize both sides, but recognize first to respond to the inquiry of the manifestation, rather, of Senator Judge Lacson. The Honorable Chua. You may proceed, sir. Thank you, Your Honor. Your Honor, we will be presenting our witness, pero hindi po siya yung testigo po pagdating po dyan. In time po, we will be presenting witness or witnesses that will explain yung manner po ng confidential Kasi fund. I asked my staff, wala po sa listahan ng testigo na meron tayong competent witness. So, saan ang galing yung sinasabi nyo may present kayo? Yung COA po. They will be the COA one is to- not a competent witness sa pag-handle ng intelligence and confidential funds. Meron- Somebody, Your Honor, meron po you know, kasi maybe kaming reservation. A retired intelligence officer, you know, somebody like that na maalam mag-handle. Nagtataka lang ako bakit masyadong regular tapos yung una pa, natapat pa na magpapasko. Yes, Your Honor, may present po kami, pero kung makikita po ninyo dun sa aming pre-trial brief, meron po dong reservation. Thank you. Thank you. Confidential pa daw po. The Honorable Attorney Poa, rather, is recognized for your comment to the manifestation of Senator Lacson. Thank you, You may Mr. proceed, sir. Presiding Officer. Same comment actually with the prosecution, Your Honors. Meron din po kasi tayong mga reservations. So we will present when we feel necessary, Your Honors. Sa ngayon nga, confidential pa din yung witness niya. Senator Erwin Tulfo is recognized for his availment of round 2. You may proceed, sir. You have 2 minutes. Thank you, Mr. Presiding Officer. Ms. Witness, ito pong transaksyon na 125, 4 times po yata ito. Tama po ba? Tama po. Alright. Hindi po ninyo na-report ito sa AMLAC? Gaya po ng sabi ko po, na-invoke ko po yung AMLA rule prohibiting us to disclose po any information regarding No, I'm that. not saying na you have to disclose to us. Pero I'm saying, kailangan po bang i-report ito? Kasi, ma'am, ayon po sa AMLAC law natin, covered po ang lahat po ng government transactions ng government agencies. Tama po ba? Do you Opo. agree to that? All right. Yes po. At saka, another thing, ito po ba ang transaksyon na ito ay nasa ilalim ng list of due and demandable accounts payable LDDAP? At saka, meron pa bang itong advice to debit account, ADA? Meron po silang advice na nai-issue po dyan. Okay, pero nasa ilalim po ba ito ng LDDAP, yung list of due and demandable accounts? I Payable. think agency na po ang pwedeng sumagot po regarding this. Okay, all right. That's all, Mr. Presiding Officer. Thank you, Senator Judge Erwin Tulfo. Senator Judge Risa Ontiveros for her second round. You may proceed, ma'am. When you're ready, you have 2 minutes. Salamat po, Mr. Presiding Officer. Madam Witness, yung unusual pa rin, bago ibang tanong. Sinabi nyo kanina sa prosecution may cash-involved limit. Magkano po yung cash-involved limit? Sa branch po sa namin. branch ninyo? Pwede ko bang hindi sagutin po yan for security? All right. Then hindi ko itatanong yung follow-up question doon. Ito na lang. Sabi po ninyo, wala ang branch ninyo ng ganyang amount. Kung pwede niyong sabihin, magkano po ang halaga na meron ang branch nyo? Yung malaki po kasi amount. So, in any given day po kasi, talagang wala po kaming branch. So,
Pwede ko po in average, kung ano lang po yung sa tingin namin na kasya po yung during the operational transactions po ng branch. for the Magkano day. po yung average na yon sa branch nyo? Transactions for the day? For us, mga ano po, maybe, mga 20 M po. 20 M. So ito pong 125 million ay times 6 po dun sa average na transaction sa branch nyo in a given day. Opo. Okay. And then, sabi nyo rin po kanina sa prosecution, kailangang tawagan ang cash center ninyo para i-transact yung amount. Magkano po yung floor ulit na halaga para kailangan yung tawagan ang cash center ninyo? Any cash requirements naman po ay tinatawag namin sa cash center po namin for assistance. Okay. Would you say anything above 20 million, kailangan kayong tumawag sa cash center? Kahit po less than, basta po requirement po namin sa branch for that day, sa daily operations po namin. And yung 125 million na yon ay lampas sa kaya ng branch nyo in that day? Opo. Okay. Kaya unusual ang sinabi nyo kanina Opo. sa prosecution. Opo. Okay po. In total, kalahating bilyong piso in cash ang winidraw ng Office of the Vice President sa branch ninyo. Sa experience nyo po, karaniwan rin po bang mag-withdraw ang isang ahensya ng ganyang halaga, kalahating bilyong piso, in cash, sa loob lamang ng 8 buwan? Hindi ko po yun masasagot kasi yung agency po maybe ang dapat pong sumagot about it. Oh, pero para sa branch po ninyo, naranasan nyo na po ba in the higit 3 dekadang nagtrabaho kayo sa Land Bank na merong alinmang ahensyang nag-withdraw ng ganyang halaga, kalahating bilyong piso in cash sa loob lamang ng less than 3/4 of a year? Wala po akong ma-recall kasi mostly nga po ang sabi ko ay puro through online or ang transactions na po nila or cheque. Okay. At bilang branch manager, sinigurado niyo po ba na otorisado talaga ni Vice President yung pag-withdraw ng kalahating bilyong piso? Meron naman po kasi silang inisyong advice. So, binase naman po natin yung checking na inisyo kay Ms. Gina Costa na ito po ay may advice na po and funded. Alright. So, batay dun sa issue advice ni Ms. Jean Acosta, yun na yung pagtitiyak nyo na otorisado ni VP yung pag-withdraw nitong kalahating bilyong piso in Opo. cash. Opo. Salamat po. Salamat, Mr. Presiding Officer. Last 2 questions if there's a final round. Salamat po. Senator Judge Risa, Senator Judge Rafi Tulfo for his availment of round 2. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes. Madam Witness, how are government agency accounts being opened sa Land Bank? Ano yung proseso po? Pakiulit po, sir. Ano po yung proseso para yung isang government agency ay makapag-open ng account sa Land Bank? Meron pong request na galing po sa kanila. At the same time po, meron din pong approval from the Bureau of Treasury na mag-open po sila ng account sa amin. So once approved na po ito, ay ma-open na po yung account sa Land Bank. Very good. Now, sa kaso po ng OVP, sino po yung nag-open na account? Sino po yung pumunta sa bangko ninyo para i-open yung account ng OVP? Ang alam ko po, nag-inquire po yung head po ng agency. Huwag pong alam ko. Dapat sino po talaga? Sigurado dapat kayo. Yung head po ng cash division. Nila. Opo. Okay. Ano po yung mga presentang dokumento para magpapatunay na sila po'y authorized talaga na mag-open account on behalf of the OVP? Gaya po na sabi ko nga po kanina, yung pong request nila na mag-open account, at the same time, yung approval po ng Bureau of Treasury na sila po ay allowed po mag-open ng account sa amin. I don't know kung nasa niyo po yung question kanina. Sino po yung person na pumunta doon para magpresenta na ako'y from OBP at nagpakita ng dokumento at ako yung authorized person to represent the OBP for this account? Yung head po ng cash division po ng OVP. And what is her name again? Anong pangalan niya po? Hindi ko na po ma-recall yung head po. Yung isa po kasi staff niya po yun, Okay. si Miss Queenie. So pagdating niya po doon sa bangko, meron po siyang sigurado akong binabanggit ng mga taong point person na para pumunta sa bangko para mag-withdraw at sino yung mga signatories, etc. Tama? Pakiulit po ang tanong,
Your Honor. Kasi po, yung sa cash division, hindi mo na maalala ang pangalan ng tao ulit? Yung head ng cash division, hindi ko na po ma-recall. Okay, sige. Yung head ng cash division, pumunta doon ng open account. So, doon, nagkakaroon na agad ng arrangement para sabihin sa inyo na ang pwede lang mag-withdraw ay si ganito at kasama si ganito. Wala pong ganong arrangement. Wala. Wala pong ganon. O dapat mayroong arrangement para malaman ninyo kung sino yung point person ng OBP para tumawag sa inyo at sino kayo nagde-designate ng point person to coordinate from the OBP to the Land Bank. Yung po, sorry po, ang pagkaintindi ko po kung sino po yung inisyuhan nila ng cheque, ganun po ba? No, sino yung taong nagsasabi sa Land Bank na ito lamang ang recognize namin na tumawag at the day of the withdrawal at ito lamang ang pwedeng pumirma sa cheque, etc., etc. There has to be one person. As to authorized signatories po, aware naman po yung agency kung sino po yung mga authorized pumirma. Ngayon po, kung sino po yung... No, sorry. You're listening but you're not hearing me. Sino po yung tao na nagsabi sa Land Bank na, hey, Land Bank, ito lamang mga tao ang pwedeng kumontak sa inyo, ang pwedeng mag-withdraw, period. Sino yon? Ang pagkakalam ko po, yun pong sina Asik Ortonio po. Sina Tsaka po Asik? sila po kasi yung officers po ng So did they OVP. go personally sa Land Bank or through telephone lamang? Sa pagkakaalala ko po, meron po silang written communication po So how sa did you amin. know na sila talaga yun nasa written communication? Nag-represent po sila ng mga IDs nila. Yung, doon po sa pagkakaalala ko So po... they went to Land Bank personally? Yes. And then they presented documents to prove that they are that person? Opo. And then Kasi, Go ahead. sorry po, pwede pong mag-butt Go ahead, in. ma'am. Bali po doon, sa pagkakaalala ko po, sa binibigyan ng dokumento, meron na rin pong photocopy ng mga IDs po nila. Okay. Thank you. Thank you, Madam Witness. Thank you, Senator Judge Tulfo. Senator Judge Pangilinan is recognized for his round 2 availment. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes. Thank you. Yung cheque na winidraw o pinisente sa inyo, December 20, 2022, tama ang date? Opo, December 20, At- 2022. Kinuha yung pera on the same day, December 20. Opo. So, kung sabi nyo kanina, unusual yung malaking halaga. Unusual din, o usual ba yun? Yung ganung halaga, same day naka-date, same day din i-withdraw? Ganon? Bali nga po, Mabilis ba yun? May prior notice po sila, ang agency, na meron silang magkakaroon po sila ng ganong encashment. So as to 2 days date- before? Opo. So, yung pong December naman po kasi, pwede naman po nilang gawin yun on the same day. Kasi po, pag December, merong regulation naman po ang Bureau of Treasury. Kapag po December, hindi na po natin siya inihintay ang 24 hours or to 48 hours na ano po. Yes, so, na but if grace you period. combine both, the huge amount, which is unusual, and the same day dated check Transaction. and the same day withdrawal, is that usual? So, tingin ko naman po, usual naman po siya. So the only thing unusual is that it is a huge amount, which you've never experienced in your Yes, 32 Your Honor. years. Opo. Okay. And so tinatawag sa'yo 2 days before kahit hindi pa handa yung cheque, in other words. No? Hindi ko na lang po alam kasi sa 2 side days- nila. Opo. 2 days before, pero posible no, na 2 days before, December 18, 17, hindi pa nahahanda yung cheque, pero ihahanda nila, pininotify na kayo. Opo. Okay. Maraming salamat. Thank you. Thank you, Senator Judge Pangilinan. Senator Judge Ontiveros, for the final round, for your last 2 questions, I believe, or no more? No more? If there are no other interventions or interjections from the Senator Judges, the presiding officer would like to excuse you already. Ma'am Violeta Constantino. Thank you very much, ma'am, for your time. Salamat po sa inyong kooperasyon. Magandang umaga po. Mananghalian po muna kayo dyan bago kayo umuwi.
Yes, Senator Judge Pangilinan. Quick manifestation because I'm receiving a few text messages. The about- gentleman may proceed. Thank you. About the non-disclosure by covered transactions. We just have to distinguish, para sa interest lang ng mga nagtatanong, ang covered institutions na hindi pwede mag-disclose ang mga bangko ng AMLA records. Pero ang AMLA mismo, hindi siya, at least the position of the impeachment court, is not covered by the confidentiality of records. That So was what the so that that was what the clarifies. chair said earlier, and that was Yes. contained in the ruling of the court. Yes. Thank you, Mr.